Ang expose po natin ay ito pong global plantilla. At nakaporma na po ang mga crisis na magaganap sa buong mundo. At sinasabi nga po ng aking kaibigan sa kanyang pinadalang email sa akin kagabi, kung natatandaan mo, sabi niya sa akin, Tagalogin ko na lang, ano? Yung pinadala ko sa iyo nung December, ay ngayon ay mas malaki na ang problema. Sabi niya ganun sa akin. A great many extremely damaging and highly disruptive events loom like giant gathering storm clouds that meet complete with lightning displays. If one or two events occur, then others might occur with domino effect from the chain reaction of chaos and opportunity. Para yung sinabi ni Bongbong kahapon na pagka ang mga survey daw ay tumotono sa tamang direksyon at halos pare-pareho sinasabi, ay posibleng ito na ang tamang survey. Pero pag ang survey nung isa ay malayo sa isa at malayo sa isa, ay ito'y racket. Ito'y money-making scheme. And I believe him. Tama yun. Ngayon po ay meron ho mga bagong nakapormang senaryo. Remember, yung magmula nung last year ay nag-start na po ang tinatawag na Global Central Banks Collapse. At naumpisan nga po yan sa Lehman Brothers, Fannie Mae, AIG, Northern Rock, Royal Bank of Scotland, HSBC, Lloyds of London, tapos na-save daw yung HSBC, at itong recently, yung Dubai World. Isipin mo, pinagyayabang pa na kung napanood nyo nung last week sa BBC, yung so-called expert ng Dubai na niyayabang pa niya yung mga project na ginawa nila na talagang futuristic. Sinupalparsa ng isang estudyante. Kung talagang maganda ang ginagawa niyo sa Dubai, bakit hindi niyo nababayaran yung mga empleyado at mga contract worker? Ang dami palang na-stop, At yan nga nakakatakot. Ang gaganda nga ng mga building. Ngayon, no taker. Walang gusto magrenta dahil nga alam na walang maninegosyo doon. Puro spin at nadugas sila ng mga Hudyo. Pinag-ginood time lang sila at ngayon ang sakit ng ulo nila dahil wala silang kapera-pera. Wala silang pambayad sa mga obligasyon. Saka yung mga, alam niyo po ba, na mga contractor pala ron ay hindi ho basta contractor. Nanggagaling ho ang mga contractor sa iba-ibang bansa. Okay. At pagkatapos niyan, ay dudugtong daw ang tinatawag na European fringe, meaning ay magkakaroon daw ng mga default ang mga bansang Greece, Spain, at iba-iba pa. Tapos tatamaan daw ang European Money Union at ang European Union sasabit. Tapos niyan ay yung mga bansa sa Baltics at yung sa Eastern Europe sasabit. Tapos pag sumabit daw ang France at ang United Kingdom, ay ang the whole Europe na raw ang magkakaproblema. At pagkatapos yan, ay ang magkakaroon na, despite na matagal nang pupugak-pugak ang US dollar. Kaya nga ho, akala niyo po ba na gumaganda yung yung ating piso dahil maganda ang ekonomiya natin? Hindi po. Bagsak na bagsak ang US dollar. And you have to remember na nakapeg ang ating pera sa American dollar at na itong domino effect tapos pati itong makakatakot pagbagsak po ng US dollar there will be a grand breakdown of US dollar. Pagka sumabit daw ang US dollar ng diretso ay ang kasunod po nito yung US Treasury. Pag tinamaan po yung US Treasury ay magkakaroon po ng collapse ang mga tinatawag na private bankers in America, which is called the Federal Reserve Bank. Pag sumemplang po ang Federal Reserve Bank, ay all major currencies will fall and could lead to World War III. Pero hindi lang po yan. Ang matindi po dito ay bago pala mangyari itong mga sinasabi natin, ay may mga pocket wars na magaganap sa buong mundo. Lalong-lalo na sa issue po ng langis. Dahil po, alam niyo po bala, ito palang Saudi Arabia, ay paubos na palang langis nito.
At ayon po sa kanya, sa aking kaibigan sa Amerika, ay meron silang intelligence report na ang ginagamit daw ng Saudi Arabia para umakyat ang langis ay tubig na. Kaya pala nitong last year, ay out of the blue, nakakagulat na bakit ang Saudi Arabia ay binabaha na. It never happened before dahil wala naman tubig dyan eh. Ayan, kakabomba ng tubig sa ilalim ng lupa para umakyat yung langis. Abay, binaha. At ito raw ang magbibigay ng opportunity sa isang prinsipe ng Saudi Arabia na hindi kasama sa pinaka-dynasty, no? Yung hierarchy, meaning ay kung sinong susunod sa hari na prinsipe, hindi siya. Panghuli siya, pero ito'y ambisyoso at ito'y may link daw sa CIA at sa British Intelligence. At alam niyo po, sino to? Ito po si Prince Turki. Si Prince Turki po, for your information, ayon sa aking kaibigan, ay siya pala ang nag-recruit kay Bin Laden. Na itong si Bin Laden pala, ito po ang pamilya po nito ay lahing Yemenis na naging malapit sa hari ng Saudi Arabia dahil nga po sa magaling mag-operate at gumawa ng mga number 1 contractor pala ito sa Saudi Arabia kaya naging Saudi citizen. Kaya itong si Osama Bin Laden ay naging Saudi citizen at doon na-recruit nitong si Prince Turki si Osama Bin Laden sa Saudi Arabia. At sabi nga na nung na-burn out na si Osama Bin Laden ay ito raw si Prince Turki ay dinovercross daw itong si Osama Bin Laden at tinago yung mga passport nila para hindi na makabalik ng Saudi Arabia. At in the process, para hindi mapahamak daw ito si Prince Turki, ay ito'y itinago ng royalty ng Saudi Arabia at ginawang ambassador sa United Kingdom. Ang lalim ng mga laro. Pagkatapos sabi niya, disruptions and instability, possibly due to drained oil supply. At sabi dito, disruptions and instability spread across the entire Persian Gulf. Ibig sabihin nito ay hindi lamang daw po ang Saudi Arabia mawawalan ng langis. Kaya pala, hindi niyo ba napapansin, bakit puro mga ang oil exploration ngayon na ginagawa nitong mga globalist ay puro sa tubig, nasa dagat. Kapareho nung sa Amerika ay nandun din ho sa Gulpo. Diba? Yung sa malapit sa napaglubugan ng Katrina. At dito, kita nyo, ang dami yung binubungkal at nakakabungkal na nga po ng langis sa Pilipinas. Kaya nga po talaga sabi ko nga sa inyo, napakaswerte ng Pilipinas. Kailangan lang po ay tayo po yung mag-unite once and for all para tayo pong mag-benefit at hindi tayo pag-away-awayan itong mga walang yang ito. Pagkatapos niyan, sabi rito, China gains full naval military capabilities. At ang nakakagulat ay ang na-deliver na pala ng Russia ng mga aircraft carriers ng China ay 3 na pala. At ang tawag pala, ang code pala ng PROC sa kanilang aircraft carrier na merong nuclear capability ay Blue Water. Yun pala ang code ng 3 na aircraft carriers ng China na ngayon ay nakadeploy na worldwide. And the balance of power in Asia will be altered, sabi niya. There will be new alliances in key nations, especially nations considered to be supposed to be loyal to the West, meaning sa Amerika, sa Amerika at Europa, especially United Kingdom. Strategic control ng mga choke points ito, sinabi, strategic control on Malaccan Straits, Panama Canal, Suez Canal, Bosphorus Straits, and other access routes to Bering Sea, Australia, and South America might be compromised. Naku po, talagang gera.